Magandang gabi mga kababayan. Ito ang balita ngayong araw hatid sa atin ng Abante News. NSC pinagpag-intrigang lamat sa security sector. COMELEC ikaka sa mga checkpoint para sa eleksyon. 300 bakwit mula Afghanistan tinambak sa Pinas. PCG binuntutan monster ship ng China sa Mindoro. P1 oil price hike, buwena mano sa 2025. Higit 700 na disgrasya sa kalsada, DOH na alarma. P500, 61 milyong utang ng City Hall. Maynila nilayasan ng garbage firm. Agri-chief binalaan mga pasaway na negosyante. Imported rice bawal ibenta ng 60 piso bawat kilo. At iba pang mga balita, handog sa atin ng Abante News. Una sa balita, pinabulaanan ng National Security Council, NSC, ang pahayag ng Makabayan Bloc sa Kongreso na mayroong malaking hidwaan umano sa loob ng security sector kasunod ng inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binago ang komposisyon at miyembro ng NSC. Sa Bagong Pilipinas, public briefing, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na nang iintriga lamang ang Makabayan Bloc at gusto lamang pag-away-awayin ang mga nasa pamahalaan. Ginagamit lamang niya ng mga anti-government group ang issue sa reorganisasyon ng NSC para magpapansin ang mga ito at magamit ang publisidad para sa darating na eleksyon. Alam mo naman ang Makabayan Bloc, they see things where there is none. Naghahanap ng mga issue para pag-awayin yung mga nasa pamahalaan. Malabo po, yan walang katotohanan at yan po ay nang iintriga lamang para makapag-headline kasi malapit na ang eleksyon at kailangan nasa balita sila na madalas dahil kailangan nila ng media mileage. Ani Malaya, palagi aniyang nakabantay ang mga grupong hindi pabor sa gobyerno sa mga issue upang may magamit sa kanilang libreng publisidad. Ginagarantiya ng NSC official na solido at buo ang Armed Forces of the Philippines at sumusunod sa chain of command at kung mayroon man anyang nakikitang nagsasalita at naglalabas ng hinaing sa social media, mga retiradong miyembro anya ito ng hukbong sandatahan at hindi mga aktibong nasa serbisyo. Ako na po ang magsasabi na wala pong rift sa ating security sector. Ang ating mga uniformadong sundalo at personnel ng pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Dagdag ni Malaya by Eileen Taliping. Sa iba pang balita, COMELEC ikakasa mga checkpoint para sa eleksyon. Sisimulan na sa Enero 11 ang paglalagay ng mga checkpoint sa buong bansa bilang preparasyon sa 2025 national and local elections ayon sa Commission on Elections COMELEC nitong Lunes. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang checkpoint ay isasabay sa implementasyon ng gun ban. Actually, ang election period, Enero 11 ang start hanggang Hunyo 12. Ibig sabihin, ganoon din kahaba ang checkpoint. Paliwanag ni Garcia, ipatutupad sa checkpoint ang Plain View Doctrine, ibig sabihin ay kailangang ibaba ng mga motorista ang bintana ng sasakyan at buksan ang ilaw sa loob upang masilip ng mga nagbabantay na pulis. Hindi oobligahin ang mga motorista na buksan ang compartment, trunk o bit-bit na bag. Ito pang isang balita, 300 bakwit mula Afghanistan tinambak sa Pinas. Sinimulan ng ibiyahe sa Pilipinas ang mga Afghan national para pansamantalang manuluyan dito habang hinihintay ang bago nilang titirahan sa Estados Unidos. Tinatayang 300 Afghan nationals ang sakay ng chartered flight nang dumating sa Pilipinas. Aplikante sila ng US Special Immigrant Visas, SIV, isang programa na nagbibigay pagkakataon sa mga foreign national na nagtrabaho sa US government upang magkaroon ng permanenteng tirahan sa Amerika at maging US citizen kalaunan. Ayaw ng Pilipinas at Amerika na itinuring ang mga Afghan national na refugee o banta sa seguridad dahil nagtrabaho sila sa US government nang isagawa ang military operasyon doon mula 2001 hanggang Agosto 2021. Ayaw ng Pilipinas at Amerika na itinuring ang mga Afghan national na refugee o banta sa seguridad dahil nagtrabaho sila sa US government nang isagawa ang military operasyon doon mula 2001 hanggang Agosto
2021. Tiniyak ng Pilipinas at Washington na lahat ng Afghan applicant ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng mga intelligence agency. Isinailalim din sila sa mahigpit na medical screening sa Kabul bago nabigyan ng entry visa patungong Pilipinas. Nauna ng kinontra ng ilang senador ang pagdadala ng mga Afghan national sa Pilipinas dahil baka umano madamay ang bansa sa target ng mga terorista. Dumako naman tayo sa balitang China. PCG binuntutan monster ship ng China sa Mindoro. Binabantayan ng Pilipinas ang galaw ng dambuhalang China Coast Guard CCG vessel 501 na binansagang monster ship na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni National Security Advisor Assistant Director General Jonathan Malaya na nakabuntot ang barko ng Philippine Coast Guard sa monster ship na nitong Lunes ay namataan malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Unang namataan ang barko ng CCG malapit sa Capones Island sa Zambales noong Sabado, kaya agad pinadala ng PCG ang BRP Cabra at 2 air assets. Hindi po natin ito pinapabayaan lang, minamanmanan natin. In fact, we are shadowing it. Nandiyan pa rin hangang ngayon ang BRP Cabra na siyang nagbabantay at sinusundan itong barko sa anumang galaw nito, ani Malaya. Aminado si Malaya na nakakabahala ang presensya ng monster ship ng China dahil ang pinakamalaking epekto nito ay nasa mga mangingisdang Pilipino na hindi pinapayagang makalapit sa Bajo de Masinloc para maghanap buhay. Mukhang parte ito ng intimidation, coercion, agresyon na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na maghanap buhay sa Western Philippine Sea. Dagdag ni Malaya, Eileen Taliping, piso oil price hike. Buena mano sa 2025. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis nitong Lunes ang ipatutupad na dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, Enero 7. Sa kanilang abiso, ang presyo kada litro ng gasolina at kerosene ay parehong tataas ng 1 piso habang 1.4 piso naman sa diesel. Ipatutupad ang price increase ganap na alas 6 ng umaga habang alas 4 na 1 ng hapon naman sa ibang kumpanya ng langis. Ito ang unang price increase sa produktong petrolyo ngayong 2025. Noong nakaraang linggo, binaba ang presyo ng gasoline at diesel ng 0.30 piso kada litro habang 0.70 piso naman sa kerosene. Ang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo ay tumutugma sa prediksyon ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na nagbabawas ng produksyon ang mga oil-producing country hanggang Abril 2025 na sinabayan naman ng mataas na demand sa Estados Unidos at Europe dulot ng matinding taglamig, mga geopolitical risk at trade tension. Ang susunod na balita naman, higit sa 700 nadisgrasya sa kalsada, DOH na alarma ang Department of Health, DOH, sa paglubo ng bilang ng mga nadidisgrasya sa kalsada matapos maitala ang 700 at 3 kaso ng road accidents sa loob lamang ng 15 araw, kabilang ang 47 bagong kaso, huling 24 na oras na monitoring. Ayon sa DOH, ang kabuuang bilang ng road accident ay nadokumento mula Disyembre 22, 2024 hanggang madaling araw ng Enero 6, 2025 ay 36% umataas kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ang 47 bagong aksidente sa kalsada ay naitala mula alas 6 ng umaga nitong linggo, Enero 5 hanggang alas 6 ng umaga nitong Lunes, Enero 6. Natuklasan ng DOH na sa 603 road accident, ang mga biktima ay hindi gumamit ng safety vehicle accessories habang nagmamaneho. Umabot naman sa 497 kaso ang aksidente sa pagmomotorsiklo habang 127 aksidente
ay nasa impluwensya ng alak. Tumaas din umano ng 7 hanggang 8 ang bilang ng namatay sa aksidente sa kalsada simula noong Disyembre 22, 2024. 5 sa namatay sa aksidente ay sa motorsiklo. Kinalampag na ng Land Transportation Office ang mga motorista na sundin ang Seatbelts Use Act of 1999 upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Our approach on this matter will be two-pronged. The first is on strict enforcement through the deployment of our enforcers and coordination with other law enforcement agencies. The second one is a massive information drive to make the motorists realize the importance of wearing a seatbelt, ani LTO Chief Vigor Mendoza. Dumako naman tayo sa Manila. Anong balita? 561 milyong utang ng City Hall. Maynila nilayasan ng garbage firm. Umabot na sa 561 milyon. 444 na milyon ang utang ng lungsod ng Maynila sa Lionel Waste Management Corp. Kaya inabisuhan na ng kumpanya si Mayor Honey Lacuna noong Setyembre na hindi ito sasali sa bidding para sa garbage collection services ng lungsod para sa 2025 dahil sa lumalaking utang nito. Sa isang pahayag, nilinaw ng Lionel Waste Management Corp na hindi nito inabandona ang trabaho nito bago matapos ang kanilang kontrata noong Disyembre 31, 2024. Nababahala ang kumpanya sa akusasyong hindi nila tinapos ang kanilang trabaho dahil pinulong pa nila ang kanilang mga tauhan noong Disyembre 23, 2024 para malaman nilang hanggang Disyembre 31, 24, 2024 na pa ang kanilang trabaho para makapaghanda sa mas maraming hahakuting basura sa holidays. We are deeply concerned that news is circulating that we abandoned our duty with the City of Manila before our contract ended on December 31st, 2024. We strongly refute this accusation, which grossly undermines the hard work and efforts of all our garbage collectors who we thank deeply for their outstanding service. Sabi ng Lionel Waste Management. Nakipagpulong pa ang kumpanya kay Lacuna noong Setyembre 2024 para magkaroon ng sapat na panahon ang lungsod sa pagkuha ng bagong service provider at maging maayos ang transition. Ayon sa kumpanya, Mayo 2024 pa tumigil sa pagbayad ang lungsod ng Maynila para sa serbisyo nito. Our company, Lionel, has always put our clients first and has never, nor will ever, abandon our duty of garbage collection. Sabi ng pahayag, sa kabila ng hindi pagbabayad ng Maynila, tinapos pa rin umano ng kumpanya ang kontrata nito at patuloy na nanangolekta ng basura hanggang Disyembre 31, 2024. Dagdag nito, Eileen Mencias. At sa huling balita, Agri-Chief binalaan mga pasaway na negosyante, imported rice bawal ibenta ng 60 piso bawat kilo upang matuldukan ang matataas na presyo ng bigas sa pamilihan. Ipatutupad ng Department of Agriculture, DA, ang Maximum Suggested Retail Price SRP system bago matapos ang buwan ng Enero. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa ganitong sistema ay hindi na maaaring ibenta ang imported rice ng 60 piso per kilo pataas. We are now trying to establish ano ba ang maximum suggested retail price. So we will be coming up with a maximum suggested retail price system very soon, paliwanag ni Twi Laurel. Nilinaw naman ng DA Chief na ang SRP system ay hindi magsisilbing price cap sa retail price ng bigas. It's not a suggestion, it's like we're saying na ito dapat ang maximum na presyo niyan. But it's not a price cap. Paglilinaw ng kalihim. Babala ni Chu Laurel, kung ibebenta ng 60 piso bawat kilo ang imported rice, may tuturing na itong profiteering upang mapanagot ang mga importer at retailer sa posibleng profiteer ring. Pupulungin ng DA ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry
Bureau of Internal Revenue, National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Interior and Local Government para masort namin ang aming remedies kung paano ma-address ito. Clearly, nasa Price Act at ang profiteering angle sa ad ni Chu Laurel. Tungkol naman sa mga brand ng bigas, nanindigan ang DA na kailangang alisin ang premium at special labels dahil panlilin lang umano ito sa mga mamimili. In the label, pagka sinabi mong premium or special, hindi ba mas naa-attract ka doon at willing ka na bilhin iyon ng mas mahal? Pero actually, hindi naman siya premium o special, parehas lang siya ng mga katabi niya, diin ng DA Chief. PNA. At yan ang mga balitang galing sa Abante News. Maraming salamat po.